All of you. Okay, so tonight let's turn our Bibles to Colossians chapter 3. Verse 22 to 24. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's bow our heads. Lord, maraming pong salamat sa iyo sa mga kaloob na pinagkatiwala mo sa amin po, Panginoon. At tulungan mo kami na maging mabuting katiwala at halimbawa kung paano po namin na ginagamit po, Panginoon, ang mga kakayamanan po, Panginoon, na inyo pong binigay sa amin. This we pray in Jesus' name. Amen. So I'll read Colossians chapter 3, verse 22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of inheritance, for ye serve the Lord Christ. So these words that the Apostle Paul wrote is very similar to what he wrote dun po sa Ephesians chapter 6. In fact, the letter to the Colossians is parang halos parehong-pareho dun sa sulat ni Pablo sa Ephesians. Okay. Although Ephesians emphasize Christ as the head of the church, and dito po sa Colossians ang emphasis po is the church is the body of Christ. And so CSI po dito as servants. So in this time and age when Paul wrote this, they had slaves. That's about 80% of the population of the entire empire are slaves. And many believers were under slavery at that time. So Paul didn't suggest to them that let's break away these chains of slavery. Okay, but instead, let's be a good testimony to our masters do sa mga kung saan tayo naglilingkod. So sinabi niya sa mga mananampalataya who are servants to obey all things your master, not with eye service, not as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God, and doing all things to the Lord and not unto men. So it reminds us here na hindi ho tayo dapat mag-serve with eye service, that we should not serve men. We should not even serve because of the reward or compensation. Because what compensation does a slave expect nung panahong yun? There was none. Pero sinasabi po dito that the Lord ye shall receive a reward of inheritance, for ye serve the Lord Christ. So why do we serve the Lord? Why are even some of us in ministry or considering going into ministry? To serve the Lord. Of course, lahat naman po tayo, ano man ang trabaho natin, nagsuserve talaga tayo sa Panginoon. Siya talaga ang pinagilingkuran natin. He is our boss. He is our master. Okay? But why are we, kung iniisip po natin,
Sometimes we wish that we could do more. So, what's the best path that we could help the ministry? You know, some of us may even consider that, get a regular job, okay? Maybe serve in the marketplace, earn more money, give it to the church, okay? And, that would help more. Maybe even taking up, public service or having a position so that you'll have more influence among people. Of course, that can be possible if that is God's will. And secondly, ang main concern po natin, will we be able to do our job, according to the ability na binigay po sa atin ng Panginoon. Okay? Because kung iniisip po natin, that money and influence, is the key para tayo po ay mas maging effective sa Panginoon sa ating ginagawa po sa Kanya, then that is wrong. Okay? Ang mas mahalaga po, una sa lahat, kung anong kalooban ng Panginoon, and how you do God's work is more important than the rewards or even the money. Okay? So when you consider taking a job opportunity, so ano ho mabigat sa atin? Yung magagawa natin, yung trabaho natin, efficiently to the best of our ability, or choose a job because it pays you more. Kasi yan po ay pumasok sa isipan din, Sa amin, even mga pastors, di ba, dapat, and this is humanly speaking, of course, na siguro kung tinake niyo opportunity yun, beside the prestige, the influence that he might have, yung impact, of having such, of course, parang outside the ministry na yun, Pero hindi po and there are some reasons why. So it is counterproductive and not moral, of course, to pursue money as the primary motivation for your profession or vocation. Hindi nga, kaya nga tayo nagtatrabaho, so that we may earn money. Yes, okay. But to make that your primary motivation for pursuing your vocation, hindi po yun pagpapalain ng Panginoon. Kasi kung iniisip po natin, na ang pera, and of course, do we need money? Yes, okay. Just ask the church and the churches. So kailangan ho natin ng pera sa gawain ng Panginoon. Hindi ho, that's a reality, for ministries to exist. Okay? Money is part of that. Ang sinasabi lang po natin, that cannot be the main motivation. At kung titignan po natin sa paligid po natin, kung hahabulin po natin, if we will pursue them, napakarami. Okay? Can you just imagine, this is in the news every time, of course, about the pork barrel, ganyan. Ang daming mga pork. Okay? Diba? Sabi ko nga, ang pinakamalaking pork talaga kay Satanas. Okay? Laki nung niya, yung pork niya. Okay. Okay, so meron nga isang I think very intelligent person who said, alam mo, Brad, okay, sabi niya, sipin mo, narinig natin, 10 billion dito, 1 billion dito. So, saan napunta yun? Di ba? Sabi nung kausap ko alam mo siguro,
Kung bibigyan na lang nila no, ng bawat Pilipino. Bawat Pilipino. Sabihin natin, 1 million isa. O sa akin siguro, 2 million. Isang Pilipino. Okay? Kaya ilan ba tayo? Wala pa tayong 100 million. Okay? Kung bibigyan lang tayo isa-isa. Sa pamilya namin, no? Ilan kami? 5. O, maliwanag, 10 million kaagad yun, ano? Sa amin, ano? Okay? Sobra pa yung 1 billion. Di ba? Sobra pa. Tama ba? Sabi, tama nga, no? Yun din naisip ko, eh. Okay? Makakatulong ba sa mga Pilipino? Yes. Maramdaman nila na, ay, nako, mabait ang gobyerno na. Pero yun ho ba ang sagot? Yun ho ba ang problema? O ang problema po ba ay ganito? Meron po mga tao na hindi ginagawa yung trabaho nila at hindi mapagkakatiwalaan. Kasi kahit sabihin po natin merong magpapanukala ng ganong idea, sige, bigyan na lang natin ng tig 2 million bawat Pilipino at sobra-sobra pa yun. Kulang pa yun, ano? Pero ang tanong po, mapagkakatiwalaan ba natin yung mga taong gagawa po nun? And will people be actually, satisfied? Okay, iba sa inyo, nag-iisip na, ano kayang gagawin ko doon sa 2 million ko, ano? But people will, because people also are greedy. Okay? Pag binigyan mo ng 2 million yan, wala pa 1 linggo, baka ubos na yan. People don't know what to do with it. And so, having more money, is not always the best solution. Kung hindi yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na trabaho, kung talagang tayo magiging faithful at gagawin po natin honestly for the Lord, that's it. So consider this statement, na sana maging statement din natin. No matter what profession or vocation I have, I'm not going to settle for anything less than maximum expression of my ability. My primary concern is not going to be what my pay is, but what my effort is. How carefully and efficiently and excellently I work. Okay? So in other words, gawin ho natin yung trabaho natin ng maayos sa Panginoon. And then let the rewards come. Okay? Instead of hinahabol po natin yung mas malaking compensation. Pero hindi naman natin nagagawa ng tama at maayos yung trabaho natin. Because people pursue the money from their jobs and not the excellence of doing their jobs. Okay? So gusto kong pumasok dito sa institution na ito kasi may bonus. Okay? Kaya hindi ka magtrabaho, meron kang million na na bonus. And they're not doing, there's great rewards, okay? But they don't do their job efficiently and faithfully. I think that's the same mentality that goes with professional athletes sa ngayon. It's very sad that professional athletes, especially overseas, para silang mga Diyos, I think primarily because of their skill. Okay? Talagang mahusay sila. They're the best in the world. However, ang problema po, hindi nila naibibigay yung best nila because of this. Okay? They don't play for the love of the sport itself. Diba? Tulad na lang ni NBA. Diba? Pumunta dito yung NBA. Okay. So, napansin ko lang, ba't ganun? Parang,
hindi maganda masyado yung laro nila. Maganda pa yung kahapon. Kaya lang natalo yung Dilaw. Okay. So anyway, ba't ganun? And what I thought is this, ito bang mga professional NBA players na ito who have millions of dollars in their contract, will they risk it na magpapakamatay sila na maglaro ng mahusay dito? Kung may injury sila, that's the end of their career. Sayang naman yung ibabayad sa kanila. And so, parang may kulang. And many of them will join one team, not because gusto ko dito kasi makakapaglaro ako ng mabuti, may bibigay ko yung best ko, or even just siguro for the sake of loyalty, but they will go to a certain team because they will get more money. So maglalaro sila doon sa team na yon, sa franchise na yon, that could pay them bigger money. At kung meron mag-offer sa kanila later on na mas malaki, then they will go to that. Okay? So it's about the money. Okay? And it's not something po na dapat gawin ng isang Kristiyano. Now, of course there's an NBA player now, si Jeremy Lin. That I just wonder, of course, God, the Lord allowed it, that he is there. And it's a test for him. Okay? Sa kanyang pagiging Kristiyano. Pero yun nga po, sinabi niya nung una, nung nahihirapan siyang makapasok sa mga teams, and even while playing for Harvard University, he's the best player. He was able to win championships. Pero I think because basically of some discrimination, nobody drafted him. Okay? And so at that point, he was thinking about entering into the ministry and becoming a pastor. Was that bad? Of course not. However, he was given a break, and from rags to riches, literally, he became famous and $25 million richer in terms of, yung contract na binigay po sa kanya. I hope he will still enter the ministry, if that is God's will. Pero hindi ho kasi natin pwedeng sabihin na, yung pagkakaroon po natin, at paghahabol po natin for the money. Okay? Because it's like si Macbeth, when he was clutching for that dagger, when he said, I have thee not, yet I see thee still. And it's a dagger of the mind. So, hindi niya pa rin makuha yung bagay na yun. It's the same thing, kung iniisip po natin that money is the instrument that the Lord will use to decisively make us better stewards, then we have to check our motivation. I think last week ba yun, So, our family, well, at least kaming dalawa, we saw a movie on TV. Okay. Ewan ko lang kung napanood nyo rin yun, Ang pamagat niya ay Machine Gun Preacher. Okay. At basically, it's a true story, of a missionary. Okay? Missionary, I don't know if he's talagang missionary, pero pumunta siya sa Sudan for a mission trip or something, and then nakita niya yung mga paghihirap ng mga bata. So he decided to start a church at home
from that church, raise some funds, and start an orphanage dun sa Sudan. At totoo, kaawa-awa talaga yung mga bata ron. They are being kidnapped, okay, by the Muslim in North Sudan. Ginagawa silang mga sundalo, okay, and namamatay yung mga bata. So kaawa-awa naman. So he wanted to to rescue them, okay. So nagtayo siya ng church sa stateside, and he raised some funds. At some point na prostrate siya, because people, hindi willing yung mga tao magbigay, okay. Of course, that's Hollywood, okay. I don't know how much of it is true, pero uminom pa siya, naglasing siya kasi prostrated siya. Kasi iniisip niya, how can I do God's work? Wala tayong pera. And he actually takes up arms, at nakikipagbarilan siya dun sa mga rebels in Sudan. And of course, I think it's PG that he actually killed people there, so. But anyway, so ang naging concern niya is, dapat may pera tayo. Kung wala tayong pera, hindi natin magagawa. Paano natin mapakain itong mga orphans na ito? How can we protect them? And of course, all that is true. Okay? But you also have to trust the Lord and do the right thing. And not, get the things that you need in a manner na sabihin natin questionable. So in the end, sinabi niya na, and of course this can sway our emotions. Kung meron ba nag-kidnap sa anak mo, and then I go out, and hunt those people, tapos naibalik ko sa iyo yung anak mo, does it matter how I do it? Mahalaga pa ba kung paano ko nagawa yun? Mahalaga na naibalik ko. And although he has a point there, we have to be careful, that how we do, the work of God, okay, how we serve God is more important than the rewards and even the results that we want. Okay? Pag ginawa natin ito, mas maraming mga kalong maligtas. Well, that may be true. Pero dapat gawin pa rin natin po sa kaparaanan na maayos, reflecting our confidence not in our resources, but in God. So I end with this example, by a 19th century missionary to Africa. So ito, missionary din to sa Africa. Ang pangalan niya po ay C.T. Studd. Before C.T. Studd became a Christian and a missionary, he was one of England's greatest cricketer. I'm not very familiar with the sport of cricket. Parang baseball siguro yun. So he was one of the greatest cricketer star. Okay. So as an athlete, okay, he was paid a lot. Okay. At that time, that was 1887. Pero naging Christian po si C.T. Studd. He left his athletic career to become a missionary, to enter missionary service. But before going into the mission field, he resolved to give away a substantial inheritance. At magkano po yun? 29,000 pounds. Now, I'm not very familiar with with pounds, especially during 1887. Pero he resolved to give away itong pera po niya, na nakuha as an athlete. Of course, with the margin of error, he resolved to give 25,000 pounds muna. Okay, so noong January 13, 1887, he wrote 4 checks
of 5,000 each, and 2 checks of 2,000. Okay, or 5 checks pala, ano? 4 checks of 5,000 pounds each, and 5 checks of 2,000 pounds. Yung 5,000 pounds, ano, excuse me, he gave to D.L. Moody, okay, the evangelist. Ang intention to start a mission work sa North India, pero hindi ho nangyari yun, but instead, D.L. Moody started the money to use the money to start Moody Bible Institute, which is very good. Excuse me. The 5,000 check, ano, the other one, he gave to George Mueller. Yung nagpe-pray at sa kanyang orphanage at sa missions. Another 5,000 pounds, ano, he wrote for George Holland, pastor ng Whitechapel in London, you know, for the poor children over there. Another 5,000 pounds he wrote for the Salvation Army in India. And so meron pa natira, and he gave it to various organizations. In reality, the 29,000, you know, was short of the real total. But he still gave the rest to some organizations, and the rest of the money he gave to his fiancée. Okay. Okay lang yun kasi mapangasawa mo naman yun. But his fiancée also gave away the money to others. So that when they left, when they went to Africa as missionaries, they had no money. They have no money. So tama ba yun? Maybe we will take another path, ano? Pero you have to see, okay, yung kanyang confidence sa Panginoon, okay, and what he was trying to do. Okay? Did he become successful in missions? Yes. And it's not because he had so much money. He gave it all away. But instead, nagtiwala po siya, ano, sa Panginoon para gawin ito po para gawin yung pong gawain ng Panginoon. And so going back to our original, you know, premise, ano, okay, dapat ang isipin po natin, no, magawa po natin ng maayos, magawa po natin faithfully, and we cannot, our work, our profession, our vocation, and we could not let, you know, yung money as the primary concern or determine kung gagawin natin yung best natin o hindi. Okay. Kasi kung titingnan niyo po, marami pong mga tao, okay, sa ministry ngayon. They could get out of the ministry and earn more money. But why they don't do that? At marami po tayong mga tao na naglilingkod sa Panginoon. They are underpaid. And they're doing God's work to the best of their ability. At yun po ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi lang po sa mga naglilingkod sa Kanya in ministry, you know, but for all of us. Okay? Because I think the Lord will not, you know, reward, you know, our efforts if the reason why we do things is because, you know, mas mahalaga na makakuha po tayo ng pera to the detriment of our spiritual life, of our families. Okay? You know, kung yun lang po, mga minamahal, then let's just all work. Huwag na tayo umuwi sa bahay. Okay? Let's just, you know, let's just all send money to people and to our churches. Okay? Kung yun lang po ang mahalaga. Pero hindi po. You know, there are more important things that we need to consider. So in this area of stewardship, mga minamahal, it's not always about, please show me the money. It's to show, you know, kung sino ba talaga ang naluluwalhati, who is being glorified in what we do.
rather than, hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos, pero okay lang kasi I'm getting paid for it. Mas lalo dapat isipin natin. Hindi masyado yung malaki yung tinatanggap ko, pero nagagawa ko naman yung kalooban ng Diyos sa kaparaanan na gusto ng Panginoon. Sige po, so tayo po ay magtapos sa panalangin. Lord, I pray that not only will this teach us, but this will shape our hearts, our intentions for doing things. Father, you know that we are not so honest with ourselves. Alam mo, Panginoon, napakadali po namin makalimot at madala po, Panginoon, ng mga bagay na hindi po dapat namin that we should pursue. And so, God, I pray that you would help us. Lord, katulad po na sabi ni Apostle Paul, that we serve Christ. And we cannot serve two masters. And so, tulungan mo kay Panginoon na kayo po lamang ang aming pong paglilingkuran, hindi po ang aming sarili, ang aming kagustuhan, kung hindi ang kalooban po ninyo para sa amin. Lord, ito po aming samot dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.